So we have the derivatives of transcendental functions. So we will start with the derivative of trigonometric functions. We have already reviewed the different trigonometric identities on how to manipulate and simplify the different identities. So we will now be discussing the different formulas for derivatives of trigonometric functions. Okay. Start with first formula. We have the derivative of sine u with respect to x is equal to cosine u times derivative of u. Again, here u is a function of x. So we have cosine u. Don't forget to differentiate u, kaya times derivative of u with respect to x. Another one is derivative of cosine u. So equals a negative of sine u times du over dx. Number 3 is tangent u. Its derivative is equal to secant squared u times du over dx. 4 is the derivative of cotangent u. So equal kay negative cosecant squared u du over dx. Number 5, we have derivative of secant u equals secant u tangent u times derivative of u with respect to x. And last, we have the derivative of cosecant u equals negative cosecant u cotangent u du over dx. So pansinin natin na lahat ng derivative ng co-functions, diba? Cosine, cotangent, cosecant, ang mga sagot ay negative. Negative sine u du, negative cosecant squared u du, negative cosecant u cotangent u du over dx. So ito yun, ano? Si cosine u, co-function, cotangent, cosecant. So ang mga derivatives niyan ay negative. Negative sine u du over dx, negative cosecant squared u du over dx, negative cosecant u cotangent u du over dx. At isa pa, laging mag-tandem si sine and cosine. Derivative ni sine is cosine. Derivative ni cosine is negative sine. Same with tangent and secant. So ang derivative ni tangent is secant squared. Derivative ni secant is secant u, tangent u. Cotangent at cosecant naman ang tandem dito. So, ang derivative ni cotangent is negative cosecant squared. Ang derivative ni cosecant, negative cosecant, cotangent. So, yan ang isang mga dapat tandaan, ano, para mas madaling i-memorize yung derivative ng trigonometric functions. Okay. So, mag-sample tayo ngayon ng pag-apply ng formulas na yan. So for number 1, so we're going to find the derivative of y with respect to x if y is equal to negative 5 cosine of 5x. So, okay. Start. So again, y is equal to negative 5 of cosine 5x. And we're going to find dy over dx. Oh, yung 5 and negative 5 ay constant lang. Ano? So pag mayroon kasamang constant, i-rewrite nyo lang siya. Sige, so differentiate natin. So differentiating, we have dy over dx. Diba? Derivative of y with respect to x. Kasi x, ang ating variable ay x, cosine 5x. So equals, rewrite mo na si negative 5. So negative 5. We're going to differentiate cosine 5x. Binukod mo lang yung constant na 5x. I-differentiate mo ngayon si cosine u. This is cosine u. So ang derivative ng cosine u ay negative sine. Kaya times negative sine u. Negative sine of u. So 5x yun. Ang u mo kasi ay 5x. Pagkatapos, derivative pa tayo ng u. So derivative of u, where u is equal to 5x.
So, ayan. So, may formula, negative sine u du over dx. Now, another differentiation doon sa u. Kaya dy over dx is now equal to, so negative negative 5 times negative sine is positive. So, positive 5 na yan. 5 sine 5x. Sa harap lang punta ng negative 5, tatabi mo lang sa may sign. So, negative times negative is positive. So, we have positive 5 sine 5x. Now, differentiating 5x, ang derivative ng 5x ay 5. Itong 5, nadali mo sa harapan, multiply mo kay 5. Kaya, ang dy over dx natin ngayon ay equal sa 5 times 5. So, we have 25. Now, 25 of sine 5x. So, this is dy over dx. Okay. Formula lang Okay, pag may kasamang constant yung trigonometric mo, rewrite mo lang yung constant na yan, differentiate mo yung trigonometric. Para siyang pinaka-coefficient, negative 5, rewrite lang yan, differentiate cosine u, negative sine u, du, derivative ni u is 5, so simplify lang, multiply yung mga numerical, 5 times 5 tayo, yung 5 ay hindi kasama sa 5x ang punta niyan sa harapan. So may 5 sa harapan, kaya 5 times 5 tayo, we have 25 sine of 5x. Okay. Another one. So, y equals negative 3 of tangent, negative 3 tangent of 2 minus 3x squared. So, we're going to find the derivative of y with respect to x. Solve natin. Okay, so we're going to differentiate y with respect to x. So, ang dy over dx, gaya kanina, ang negative 3 ay constant lang yan. Write mo lang yan. Negative 3. Then, differentiate mo si tangent. So, ang derivative ng tangent u, di ba itong u mo dyan, tangent u, ay secant squared u. So, secant squared. So, ang u natin ay 2 minus 3x squared. This is secant squared u, tapos du over dx. So, times the derivative of u, where u is 2 minus 3x squared. Okay. Another one. So, equal yan kay negative 3. Write natin si negative 3. Rewrite si secant squared. Yeah. So, secant squared of 2 minus 3x squared. Now, we're going to differentiate 2 minus 3x squared. So, ang derivative niyan ay 0 minus, kaya negative 2 times 3 is 6, negative 6x ang kanyang derivative. 0 and 6x. Now, simplifying, dy over dx is equal to, so harap ang punta nito again, itong diniderivative mo na u sa harap ang punta, sa harap ng trigonometric. Hindi mo multiply sa pinaka-u. Kaya negative 6x natin, multiply mo kay negative 3. So, positive 18. Positive 18x secant squared of 2 minus 3x squared. So, this is our derivative. So, 18x times secant squared of 2 minus 3x squared. This is the derivative of y equals negative 3 tangent of 2 minus 3x squared. Okay, so we have another example. Number 3. So we have y equals sine 2x, cosine 2x, and we're going to find the derivative of y with respect to x. Doon muna tayo sa kanyang long solution, long method muna tayo.
So we have sine times cosine. Parehas siyang function. So mag-a-apply tayo ng derivative ng product. Okay. Natin. Balik tayo sa u times b. Pag differentiate mo yan, u, derivative ng b, plus b, derivative tayo ng u. Okay. Ito yung u mo dyan, ito yung b, sine and cosine. So, differentiate natin. So, dy over dx is equal to, we have our first function, sine 2x, times derivative of our second function, which is cosine. Cosine 2x. Plus, we have cosine 2x times derivative of our first function, which is sine. Sine of 2x. So, in-applyan ko ng product, Saka mo ipapasukan ng derivative ng trigonometric functions. Okay. Then we will have sine 2x times, ang derivative ng cosine is negative sine. Cosine u is negative sine u, kaya negative sine 2x. As du pa tayo. No? Kaya derivative pa tayo ng u. So, derivative pa ng 2x. Plus, right lang ito, cosine 2x. So, differentiate mo yung sine 2x. Ang derivative ng sine 2x ay cosine. Cosine 2x. Cosine u. Tapos du. So, derivative tayo ng 2x. Okay. Tubi na tayo ng formula. This is cosine u. So, negative sine u du. This is sine u. Cosine u du. Huwag niyo kakalimutan lagi du. Yan ang common error dito. After maglagay ng sine 2x, nawawala sa kanila yung derivative pa ng 2x. Lagi nalilimutan. Yung lagi ang error ng estudyante dito. Okay. Tuloy pa natin. So, we have sine 2x times negative sine 2x. Then, ang derivative naman ng 2x ay 2. Plus cosine 2x times, ang derivative ng, ito na pala, differentiate na pala yan. Naman tayo sa cosine. Times cosine 2x. Then, ang derivative ng 2x, again, ay 2. Kasi natin. Multiply mo to, magiging negative. Negative sine squared. O, sine squared 2x. Sine times sine is negative. Sine squared yun, sine times sine. So, times 2. Plus cosine times cosine is cosine squared. Cosine times cosine is cosine squared. Magkamukha kasi sila 2x. 2x, pwede mo gawin cosine squared. Pag magkaiba yan, kung ano, cosine x, cosine 2x, yun na lang siya. Cosine x na lang siya as cosine 2x. Magkamukha sila ng angle niya, cosine 2x, multiply mo sa cosine 2x, pwede mo gawin cosine squared. So, we have cosine squared 2x times 2. Okay, pag chinek natin, may common na 2. Pwede mo siya i-factor out. No? So, ilabas natin yung 2. Lalabas ko yung 2. Common nila yan. Ang may iwan sa loob is negative sine squared. 2x plus cosine squared. So, pwede ko siyang ayusin ulit. Unahin kay positive.
Natin kung meron siya mga kamukhang identity. So, inuno ko yung positive, cosine squared. Tapos magiging minus. Kasi ito, negative ito, kaya minus sine squared. So, dyan, makita natin na meron siyang kahawig na identity, which is a double angle formula. Pag meron tayong, teka, kasi natin. So, pag meron tayong cosine of 2a, equal yun kay cosine squared a minus sine squared a. So, kagaya nito, no, pag chinek mo kahawig, cosine squared a minus sine squared a. Pwede mo siyang paiksiin, gagawin mo siyang cosine 2a. Kaya itong ating sagot ay magiging 2. So we're going to replace this one by cosine 2a or cosine of 2 times 2x. Yan na, 2a. Kaya equal yan sa 2 cosine of 4x when simplified. So this is dy over dx. Yung sinasabi ko, no? Sa dulo, pwede kayong mag-simplify pa ng sagot using identities. So yan, kagaya, chinek mo yan, may kamukha siyang pattern gamit yung double angle formula, which is cosine 2a. So, pwede mo siyang paiksiin, yung cosine squared minus sine squared na yan, na gagawin mo cosine of 2 times 2x using double angle formulas. Okay. Ito yung solution na nag-differentiate tayo muna bago tayo mag-simplify. Pwede rin kasi na ang isang function ay simplify mo muna bago mo siya i-differentiate. Kagaya dyan, okay, solve natin to, no? So from, again, double angle formulas, okay, erase ko lang . Tatlo ang double angle formulas, kung naalala ninyo, Tatlo yun. So, meron tayong, ayan, kagaya ng isa dyan kanina, is cosine 2a. Paano ba yung sine 2a? So, yung sine 2a, when expanded, is equal to 2 times sine of a cosine of a. Ayan siya, no? Or, kasi meron tayong sine 2x, cosine 2x. Pag chinek natin, may pagkakahawig na, di ba? Parehas silang sine a, cosine a. Kaso, ito walang 2. Sa pattern, merong 2. Alisin natin yung 2. Paano maalis yung 2 sa formula? If we divide both sides by 2, ibig sabihin, sine 2a, divide mo ng 2, so over 2. Pag divide mo ng 2, magkakancel ng 2 dito. Di ba? We divide both sides by 2. So, cancel ng 2 sa right side. Kaya maiwan na lang dyan is sine a cosine a. So, kahawig na niya yung given natin. Yun na yung cosine, sine a cosine a. 2x, 2x. So, yun. Pwede mo na siyang palitan. Then, y is now equal to sine of 2a, o ang a mo ay 2x. 2x, 2 times 2x, all over 2. Hindi pwedeng cancelin 2 dito, Ang makakancel mo ito, nasa harapan dito. Yung nasa pinaka-numerical niya. Kasi itong 2 ay nasa angle yan. So, hindi pwedeng cancelin. No? Kasi yung nakadivide ng 2, yung buong sign. So, y is equal to 1 over 2. Kaya 1/2. 1 over 2, ayusin ko lang. Sine 4x. 2 times 2x is 4x.
Ito ko yung bagay ating function. Yung nakatumbas ng cosine 2x, cosine 2x. Saka tayo ngayon mag-differentiate. So, meron lang tayong sin u na iwan. Differentiate natin. dy over dx is now equal to, 1/2 ay constant. Rewrite like 1/2. Rewrite. Derivative ng sin u ay cosine u. Cosine u saka du. So, derivative pa tayo ng 4x. Cosine u du. Then, we have 1/2 of cosine 4x. Ang derivative ng 4x ay 4. Okay. Guys, sabi ko kanina, yung 4, dadali mo sa harap. 4 times 1/2, magiging 4 over 2 yon or 2. So, meron kang 2 cosine of 4x. This is our dy over dx. Again na, itong 4 ay multiply doon kay 1/2. Kaya meron kang 4 over 2. 4 over 2 is 2. So, meron tayong 2 cosine of 4x. So, we have same answer. No? Pares lang sila. Yung sinasabi ko sa inyo, pwede kayo mag-differentiate agad. Differentiate, and then simplify, and then kung meron siyang equivalent sa identities, palitan natin. Or, pag yung ating given ay may equivalent sa different identities, so palitan nyo agad, simplify agad, saka tayo magdi-differentiate. So, yan yung concept na ina-apply natin yung identities. Kaya kailangan to, alam pa rin talaga yung different trigonometric identities. Kasi kaya niyang padiliin yung pag-differentiate natin. Sa halip na tayo ay mag-derivative ng product na mahaba, so ang kinalabasan na niya is, lang kaagad, single lang siya na trigonometric function, sin u lang. Magko-cosine u ko lang, du. So, yun ang sagot natin. Okay. We have example number 4. Erase muna natin yan. So, we have y equals to second squared, 3x. Wala tayong formula for second squared. Ang meron lang tayo doon is secant. Derivative tayo ng secant na equal kay secant u tangent u du over dx. Ngayon, di pa tayo sa tinatawag na general power formula. Matandaan nyo pa siya, no? Okay. Ito kasi trigonometry, kaya application dito na lahat ng derivatives ng algebraic. Yung mga concept doon. Nagpa-product pa rin tayo dyan. Nagko-quotient tayo. Diba? Gagamit pa rin tayo ng general power formula. Pwede pa rin si chain rule dito. Okay. Now, we have y equals to secant squared. Pag sinabing secant squared, pwede mo siya i-rewrite as secant 3x quantity squared. O, ganun nakatumbas niya. So, itong y, pwede mo i-rewrite as 2 times quantity secant 3x. Then, sara mo yan, squared. So, yun yung isang katumbas niya. Ano? Yung secant squared, pwede mo gawing secant 3x quantity squared. Yun ang katumbas. Ibig sabihin, secant times secant yan. Kaya secant squared siya. Or secant 3x quantity squared. Now, we're going to apply the general power formula. Balik tayo kay u raised to n when differentiated. So, equal sa n times u raised to n minus 1. Tapos, derivative pa tayo ng u. So, ganun pa rin, ano? Balik tayo sa formula ng general power formula. That's why differentiating dy over dx is now equal to, ito muna, rewrite muna yung 2, ha? Rewrite yan. Tapos, differentiate natin yung ito, secant squared 3, secant 3x quantity squared. Sige. So, we're going to apply. Ito yung u raised to n mo. U raised to n. Baba mo yung 2.
Okay. So 2, baba yung 2, kaya times 2 times secant 3x. Then 2 raised to 1. So meron tayong 2 minus 1 na lang dyan. N minus 1 yan. Then du pa. So ang pinaka-u mo dyan ay secant. Derivative pa ng secant. 3x. Okay. And we will have 2 times 2 is 4. 4 times secant 3x. Then we're going to differentiate secant u. So ang derivative niya ay secant u tangent u. Teka, galing ko muna to. Secant u tangent u saka du. Yun. O, tingnan nyo, dito ano, nanggaling ka ng ano u raised to n. Ang unang u mo dyan yung secant. Diba? U raised to n. N, u, tapos n minus 1, du. So, dito tayo sa part na yan. Sa part na yan, derivative ka ng trigonometric. Secant u. Kaya bago mong u, 3x. Secant u, tangent u, du. Okay. And we will have 4 times secant of 3x. Naging 3 agad. Secant 3x times, rewrite lang ito, secant 3x tangent 3x times, ang derivative ng 3x ay 3. Okay. So, ayan, puro yung product. 4 times secant 3x times secant 3x tangent 3x times 3. So, multiply natin ngayon yung numerical muna. 4 times 3, we have 12. Since parehas secant dyan, 3x parehas, pwedeng gawing secant squared. Kaya secant squared na siya. Then, tangent, right. So, tangent 3x. Yun. So, we have 12 secant squared 3x tangent 3x. Next mo to, no? Secant times secant is secant squared. Kaya secant squared 3x tayo. Pwede mo gawin secant squared yun pagka parehas yung kanilang pinaka-u. Parehas silang 3x, 3x. So, pwede gawin secant squared. Kung magkaiba yan, kaya sabi ko sa cosine, kung secant x lang yan, saka secant 3x, magkatabi lang sila. Secant x, secant 3x. Since parehas silang 3x, kung magiging secant squared siya. Secant squared 3x siya. Okay. Example number 4. Ayan trigonometric tayo, pero in-apply natin ang general power formula, u raised to n. Again, ulitin ko lang, ano? Ang una mong u ito. Iyan kasi ay u raised to n. Ang una mong u, secant. Kaya n, u, n minus 1, du. Ito na naman ay panibagong derivative. May bago ka na namang u dyan. Secant u. Kaya secant u, tangent u, du. Derivative mo to magiging 3x. So, yan yung pag-apply ng general power formula sa trigonometric functions. Okay. Tayo sa pang-5. Okay, erase muna natin lahat ito. Okay, so we have number 5. Again, y equals sin 2x over cosine 2x. Ito, dumana tayo again sa mahabang solution. Mag-apply muna tayo ng quotient kasi yun ay quotient. U over V ang meron tayo dito. Okay. Pakita ko muna sa inyo na sasolve yan ng quotient. Okay, differentiate natin.
So dy over dx is equal to, so we have our denominator cosine 2x times derivative of numerator minus numerator sine 2x, then derivative of our denominator. All divided by the square of our denominator. Teka, ayusin ko lang. Is cosine. So, cosine 2x. Quantity squared. Okay. Okay. Tayo ngayon sa ating numerator. We're going to apply the derivative of trigonometric na dito. Ano? Okay, rewrite muna yung cosine. So, ang derivative ng sine u ay cosine. So, cosine u or cosine 2x. Tapos, derivative pa tayo ng u. Kaya d over dx of u or 2x minus sine 2x. Rewrite. Ang derivative naman ng cosine u ay negative sine u. Kaya negative sine u or sine 2x, then derivative of u. All divided by the square of our denominator. Kaya ito magiging cosine squared 2x. O, ganun lang siya. Hindi yung gagawin cosine squared 4x squared. Ang ini-square mo lang yung function, cosine. Kaya cosine squared. Yun siya. Then, we have cosine 2x times cosine 2x. Ang derivative ng 2x ay 2 minus sine 2x times negative sine 2x. Then the derivative ng 2x ay 2. Again, all over cosine squared 2x. Okay, multiply natin ngayon to. Ito ay magiging 2. Harap yung 2, numerical 2 cosine, pareha silang 2x. Gagawin mo cosine squared. Cosine times cosine kasi. Kaya cosine squared 2x. O negative, and negative is plus. Kaya plus. Kaya harap si 2. 2 sine times sine is sine squared. Again, pareha silang 2x, pwedeng gawing sine squared. All over cosine squared. Ang common sa taas is 2. So, pareha silang may 2 sa unahan, numerical coefficient. Pwede yung i-factor out. Then we will have, ilabas muna yung 2. Ang may iwan ngayon doon sa una ay cosine squared. Plus sine squared. All over cosine squared. Again, natin meron pa tayo magagamit na identities. So, yung taas, cosine squared A plus sine squared A equal yung sa 1 from our Pythagorean relations. Doon siya galing
yung cosine squared of A plus sine squared of A sa ating identities, equal yan kay 1. Kaya itong cosine squared 2x plus sine squared 2x, ang katumbas niyan ay 1. Kaya meron kang 2 times 1. So meron lang tayong 2 times 1 over cosine squared 2x. Hiwalayin ko lang, ano? dy over dx is equal to 2 saka 1 over cosine squared. Pinagbukod ko lang, nilabas ko lang ito, ano? Kasi meron tayong identity na yung 1 over cosine of A ay pwede mong gawing secant. No, sa reciprocal lang, ito yun, doon siya nakuha. So, yung 1 over cosine squared ay secant squared naman. Yung 1 over cosine cube, secant cube. Kung yung degree, ano, doon sa may ilalim, naging reciprocal yon, ganun pa rin yung kanyang pinaka-degree. Okay, so magiging 2. Ang 1 over cosine ay secant, 1 over cosine squared yan, kaya magiging secant squared yon. Kaya magiging 2 times secant squared 2x. So this is our dy over dx. Yan yung kanyang long method of solving. Ano? Kasi nag-apply tayo ng quotient. Doon tayo sa isa pang solution. So again, y is equal to sine 2x over cosine 2x. So, di ba sabi ko kanina, ang tangent natin, tangent of A is equal to sine of A over cosine of A. Sine over cosine, tangent. Ayan, sine over cosine. Parehas ng A, 2x, 2x. So, pwede mong gawing tangent A. Kasi parehas yung angle. Then y, when simplified, is now equal to tangent of 2x. Kasi parehas silang 2x eh. Kaya pwede mong gawing tangent of A or tangent of 2x. Now, differentiate natin. We have dy over dx. So, equals, this is tangent u. Equal sa secant squared u du. Okay, kaya meron tayong secant squared of u or 2x. Then, derivative tayo ng u. Ang u natin ay 2x. Or equal yan sa secant squared 2x. Derivative ng 2x ay 2. So, gaya sabi ko kanina, nadalhin sa harap yan. Hindi mo nasama sa 2x. Kaya 2, lagay sa harap, numerical coefficient, 2 secant squared, 2x. This is our dy over dx. So, we have 2 secant squared, 2x. So, meron tayong same answer lang. Ano? Okay, so, sabi ko ulit sa inyo kanina, pwede kayong mag-simplify muna bago mag-differentiate. Kung pwede siya i-simplify, using identity, simplify niyo muna para mas madali. Kasi meron yung case na mas madali pala siyang i-differentiate, mas maiksi ang solution after mo muna i-simplify. Kagaya dyan, sa example kanina. Okay. Let's have our example number 6. Ayan. So we have y equals cosine raised to 4, sine raised to 4, 4x, and we're going to find dy over dx.
Okay, tayo kagad sa sa kanyang muna tayo sa kanyang solution na shortcut na solve na natin ang maiksing solution. Okay. Tingnan natin ano mangyayari. Let's try to use muna tayo sa identities muna tayo para maiksi na kagad. Pag chinek natin yung given, y equals cosine raised to 4, 4x minus sine raised to 4, 4x. So yan ay factorable. Mabalik ako ng algebra, So from algebra, we have the difference of two squares. Yun yung x squared minus y squared na pwede mo i-factor as x plus y times x minus y. So, ayan siya, Square root, square root. So, yung given natin, which is y equals cosine raised to 4, ay pwede mong gawing cosine of squared 4x quantity squared. Kaya siya naging raised to 4, 2 times 2 minus sine squared of 4x quantity squared din. Kaya siya naging raised to 4 kasi naging 2 times 2. Parang dito lang, sa x squared, y squared. Okay. Then ito, by factoring, is equal to, so we have cosine squared 4x, same difference, plus sine squared 4x times cosine squared 4x minus sine squared 4x. So, yun siya, Ito yun, Ito kasi ay x quantity squared, yung x squared, minus y quantity squared. So, yung parang pinaka-square root, yun ang factor mo. Kaya x, y, x, y, sum difference. Cosine squared, sine squared, sum and difference. And from our identities doon sa ating Pythagorean, okay, i-write ko dito. Yung sine squared A plus cosine squared A, yun ay equal sa 1. And from our double angle formulas, kung meron tayong cosine of 2 theta or cosine of 2A, pag in-expand mo yan, ang katumbas ay cosine squared A minus sine squared A. Ito yun, yan. Itong una, ito yun. Cosine squared, sine squared A plus cosine squared A, yan ay equal sa 1. Okay. Then y is now equal to 1, yung isa. Kasi yan ay cosine squared A plus sine squared A. Ito katumbas niya, 1. Ito naman, cosine squared A minus sine squared A, gagawin mo cosine 2A. Kaya meron kang cosine of 2A or 2 times 4x. A mo kasi dyan ay 4x, Cosine squared A minus sine squared A. So, A is 4x. Yan ay magiging 2A. 2 times 4x tayo. Then, y is now equal to 1 times cosine is cosine. Kaya 2 times 4x, we have cosine of 8x. Saka mo siya ngayon i-differentiate. Now, differentiating, we have cosine yun na lang. So, we have dy over dx equals, ang derivative ng cosine ay negative sine u du over dx. Kaya negative sine of u or negative sine 8x times derivative of 8x. And we will have negative sine u
negative sine 8x times 8. Derivative ni 8x or lagay si 8 sa harapan. Kaya negative 8. Negative 8 sine of 8x. So this is our dy over dx. Na pagka in-apply mo muna ng algebra identities, ang kalalabasan na lang ay cosine 8x. So yan yung ating example number 6. Actually, yan, pwede nyo i-solve yan as general power formula. Ito. So, applyin mo ito ng general power formula. Itong part na to, ito rin, apply mo ng general power formula. So, ilay apply mo dyan. General power formula. 4, magkakaroon ng cosine cube. 4x, derivative ni cosine, minus 4, sine cube, derivative ng sine 4x, and so on. Okay. So, ganyan kalawak yung derivative ng trigonometric. Na-apply mo pa siya ng algebra para ma-simplify mo at mag-imit mo ng different identities. So, pwede ka mag-identities muna bago mag-differentiate para mas tumali, or pwede ka mag-differentiate na agad. And sa huli, apply mo ng identities para ma-simplify. Okay.